Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. At syempre naman, doon sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas naman, syempre, shout out din po sa inyong lahat. At sa mga banateros, banateras worldwide, shout out po sa inyo. Muli po, Coach Oli News PH, wag po kakalimutan, pagpasok pa lang, i-like nyo po agad itong video na ito. At sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber dito sa channel na ito, again, Coach Oli News PH, wag po kakalimutan, i-click nyo po yung subscription button para kayo ay makapag-subscribe dito sa aking channel. Okay? Ito po ang ating magiging topic for today. Grijaldo, tinatakot para ilaglag si PRRD. O, naalala nyo si Grijaldo? Yung nilaglag ni Grijaldo, itong si Dan Fernandez at saka si Abante dahil may pinagagawa sa kanya. Anong ginawa? Ikinulong si Grijaldo. Ngayon, meron na namang pananakot, di umano, para ilaglag si PRRD. Yan, pag-uusapan natin mamaya. At ito na ang inaantay ng marami. INC rally, may petsa na. May dalawang malaking grupo pa na gustong sumali sa rally. O yan, pag-uusapan natin. Naku, napakaganda niyan. Ay, nako, nenervyusin na naman, singag ba, Ay, nako, tuloy na ang rally ng INC at alam naman natin, nung nag-announce sila, maraming nabago. Ngayon pang tuloy na, nako, sigurado yan. Kinakabahan ang magpinsang bulok. Okay, pangatlo, survey, booking, manloloko. Yan po ang mga pag-uusapan natin, Okay? So, again, start na po tayo. Siyempre, hindi na natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Okay? Ito muna pag-usapan natin. Ito, post po ito ni Criset. Okay? Nakuha ko ulit. Bagamat hindi pa tayo hindi ko pa nami-meet si Criset. Maraming salamat dahil gustong-gusto ko yung mga post niya. Follow nyo po siya sa Facebook. Ito yung post niya. At ako'y naniniwala sa sinasabi nito ni Criset. Okay? Ito. Facebook niya sa post niya sa Facebook. Praying for the strength of Colonel Grijaldo who is still in detention. Yan yung pinag-uusapan natin kanina. Na sinabi ni Grijaldo, pinilit siya or kinausap siya ni Abante at ni Dan Fernandez para patungkol dito sa kaso ni PRRD. Merong gustong ipaamin. Ang ipapaamin niya ata dito ay tungkol dito sa quota system. Na merong inililink kay PRRD. Pero binuking sila ni Grijaldo. Anong ginawa ngayon kay Grijaldo dahil binuking sila, pinakontempt. Okay, so ito. Nakakulong ngayon si Grijaldo, nakakontempt siya. There's a circulating message being spread via PM saying he's being pressured to sign an affidavit saying PRRD asked him to commit EG case. Ito na yung sinasabi natin. Hindi talaga titigilan. Kaya nga, tinatakot, di umano, pinipressure, di umano itong si Grijaldo na merong pirmahan para aminin na merong extrajudicial killings nung panahon ni PRRD. Ganyan na po ang style talaga nila. Alam mo, sa panahon ngayon, sa totoo lang kung magtitingnan natin talaga, nakakatakot ang panahon ngayon. Kasi kung hindi ka nila kakampi, tatakutin ka, bibilihin ka, pag hindi ka natakot, hindi ka nabili, ididemanda ka or ipakukulong ka or iko-contempt ka. Isipin nyo, asa ng puso nitong mga ito. Laalala ko, lagi ko nga niloloko si Ka Eric. Naku, Ka Eric, magpapasko na naman. Muntik na kayo. You remember last year, muntik nang ikulong kinontempt si Ka Eric tsaka si Doc Loren. Nag-hunger strike sila. Muntik na silang
Pasko sa loob. Kung hindi lang sila nag-hunger strike, marami nang nagagalit nung panahon na yon. Sa katunayan, doon nila sinimulan. Ang problema naman nila na kay Eric Pero alam nyo, binutasan lang si Ka Eric tsaka si Doc Lorraine. Ang totoong target doon, pagkatapos nung di umanong fake news daw na sinabi ni Ka Eric, hinabol na SMNI. Hinabol na rin si Pastor Kibuloy. Ganyan yon. May entry lang sila. Tapos kinunek nila na wala namang connection yung sinabi ni Ka Eric kasi ang mga broadcaster katulad namin dyan sa SMNI, iba naman yung sinasabi namin, iba naman yung para sa SMNI. Magkaiba po yun. Meron naman kaming sariling utak. But anyway, ganun ang Hindi nila nabili, hindi nila natakot, hindi nila kinaya si Ka Eric at saka si Doc Lorraine kaya ikinulong. Kaya lang, hindi bumigay sila Ka Eric sa gusto nilang pagawa. Ngayon, ito rin ang ginagawa. Ang pressure di umano dito. Sabi, if he won't, they'll extend his detention beyond Christmas. So kung hindi siya pipirma, doon siya magpapasko sa kulungan. If he does, they'll release him so he can spend Christmas with family. Alam nyo, sa Pilipino, napaka-importante po ng Pasko sa atin na kasama natin ng pamilya. Napakasakit nito na hindi mo kasama ang pamilya mo. And all the more na hindi mo naman, wala ka namang ginawang masama, kinulong ka. Masakit, di ba? Double pa, doon ka pa magpapasko. Okay lang sana kung may ginawa kang kasalanan Dahil inamin niya, nilaglag niya yung maling pinapagawa sa kanya ni Dan Fernandez, di umano at nitong si Abante. Hindi siya yung parang tuta na gaya ng iba na pag sinabi nitong Quadcom, sasabihin mo. Gusto nila oo ka lang ng oo. Hindi ginawa ni Grijaldo. Hindi naman po pwede ang ganyan. Kaya, alam nyo, napakahirap ng kalagayan nito. Tatandaan po natin. Uniform men to. Pambihira naman kayo. Binabastos nyo. Walang problema kung yan ay adik, yan ay nagbebenta ng droga, yan ay mamamatay tao. Walang problema, ikulong ninyo Padaanin nyo lang sa due process, idemanda nyo, huwag kayo magkulong. Ang masama, matinu Ano masasabi nyo dito, mga pulis? Kaya ito, the story circulating is that Colonel Grijaldo didn't sign, but he's been depressed because he has been kept in isolation. Hindi siya pumirma. Salute talaga sa'yo. Sa mga maraming pinapagawa at pinapasabi dyan sa mga witnesses, di umano nila, resource person, ito si Grijaldo, ang hindi tuta. Hindi natakot sa kanila. Ang problema, nadidepress siya. Sino ba namang hindi? Alam mo, masakit yun. Kasi kami, alam mo, kung yung mga bumoto kay Marcos, ramdam nila masakit dahil para silang nabudol. Alam mo, mas masakit sa amin. Sa aming mga hindi bumoto kay Marcos. Isipin mo, yung hindi naman namin kasalanan, damay kami doon sa kalokohan nila Marcos at ni Martin. Diba? Ganito rin ito. Talagang madidepress ito. And they're trying to break him down mentally and emotionally. Alam mo, nung kausap ko si Ka Eric, nagkakwentuhan kami, yan daw talaga ang style. Alam mo, style NPA daw yan Ganyan daw ang galawan nila. Pag meron silang gustong ipaamin sa'yo at ayaw mong aminin, o may gusto silang ipagawa at ayaw mong gawin, ikukulong ka, tapos i-isolate ka. Doon, papasukan ka na ng depression, doon kanila bibirahin. Yung mawalan ka na ng pag-asa. Para kahit anong pasabi nila sa'yo o kahit anong pagawa nila sa'yo, aaminin mo na. Gagawin mo na. Style NPA daw. Di umano, yun ang sabi ni Ka Eric. When Colonel Grijaldo is out, let's help him out. Yes, I agree sa'yo, Crisette. Tulungan natin si Colonel Grijaldo pag nakalabas na siya. But meanwhile, to the AFP and PNP, please don't let them do this to you and to one of your own. Mismo. Sakto yan.
Huwag niyo namang hayaan. Ha? Mananahimik na lang ba kayo, AFP, PNP, 'di ba? I mean responsibilidad niyo ring ipagtanggol ang isang inosenteng tao, lalong-lalo na kabaro niyo. Hahayaan niyo na ganyan-ganyanin lang. Yung isa nga niyong, kasamahan, pinakontempt pa di umano ng, pinakulong pa, sinigaw-sigawan, binastos, ipinahiya ng isang NPA, di umano. 'Di ba? Yan ang sabi. Kailan po kayo kikilos para sa mga inosenteng katulad namin at higit sa lahat sa mga inosenteng kabaro ninyo? I agree. It's about time na alam mo naka kung kaya nilang gawin 'to kay Grijaldo, kay General Wilkins, kay Pastor Kibuloy, kay PRRD, kay BP Sara, paano pa sa atin? Paano pa sa akin? 'Di ba? Na tumutuligsa sa kanila at sinasabi ang katotohanan, binabalatan sila, binubuking sila sa mga kasinungalingan nila. Paano pa yung mga taong katulad nating simple lang, walang kakayanan, walang koneksyon, walang pera. Ay naku. But, siyempre manalig lang tayo dahil alam naman natin, nanonood ang Diyos. So, alam ng Diyos ang tama. So be it. Kung anong gawin nila, tulong-tulong na lang. Tulungan natin yung mga inaapi. Yun lang ang request ko. I agree with you, Crisette. When Colonel Grijaldo is out, let's help him out. Protektahan natin. Okay, next po tayo. Eto na. Nakita ko po to sa post ni Doc Lorraine sa Facebook niya. Eto na. May petsa na po yung inaantay-antay natin at kinakatakutan ni BBM at saka ni Tamba. Delikado kayo rito. Lalong hindi matutuloy yung impeachment dahil pinangako ng Iglesia ni Cristo na sila ay magrarally na para iprotesta yung gaganaping impeachment kay BP Sara. Ngayon nga, halos hindi na matuloy-tuloy. Wala na nga kakwenta-kwenta . Ngayon pang may petsa na. Again, totoo man to or hindi, nakita ko po to sa post ni Doc Lorraine at walang problema kung ano mang mangyari. Basta importante, meron na tayong inaantay. Eto na po yun. Okay? Rally ng Iglesia ni Cristo, may petsa na. January 13, 2025 rally. Join the historic INC rally at Luneta. Stand against injustice. Ay, agree ako dyan. Agree ako dyan. Huwag po nating kakalimutan, January 13, 2025. Alam nyo, meron pang dalawang grupo. Ayaw lang magpakilala pero malaki tong grupo na ito. At kung talagang madadala nila yung grupo nila dyan, millions po ito. Dalawang grupong malaki na merong millions ang members and followers. Hindi lang natin alam kung kaya nilang dalhin lahat sa Luneta kasi nakakalat yan sa buong Pilipinas. Okay? At hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo pa. Pero ang sabi, ang nabalitaan ko, once na matuloy ang rally nitong Iglesia ni Cristo, join sila secretly. Secretly. Kasi baka hinahabol na sila ng batas or tinatakot na or higit sa lahat, talagang ginigipit na. Gipit na. But anyway, hindi na importante kung magpapakilala kung saan silang grupo. Makikita nyo na lang join. Okay? So, antay-antay natin at sila naman ay kalmado lang dun sa gilid. Hahayaan nila ang INC na mag-rally and sila ay makikibaka
ng mataimtim at matahimik. To show yung to show force at the same time para iprotesta. Illegal naman ito para iprotesta etong tama yung injustice na ginagawa ng gobyernong ito, and higit sa lahat yung impeachment against tayo doon sa gaganapin ng impeachment. So grabe na po itong tungkol sa political harassment, no? Ang balita ko tong dalawang grupo na ito ay hinaharas na rin, no? So, syempre, hindi na importante kung makikilala. They will support. At the credit will go kung ano man sa INC yan, no? Nasa ano lang yan. Ang importante dito, yung pinoprotektahan natin si BP Sara, 'di ba? Pero alam nyo, kung ako tatanungin, mas gusto ko nga matuloy na yung impeachment na yan Oo. At tayo naman on our side, itutuloy natin yung rally. So maraming salamat po INC, and mag-aantay lang kami at kung ano pang next na instruction at balita coming from you guys, kami jo-join dyan. At siguro itong dalawang grupo, jo-join din. Okay, next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin itong para sa akin kalokohang survey. Tingnan nyo kung maniniwala pa kayo sa mga survey nito. Okay? Ito, tingnan natin. Tumaas pa ang satisfaction and trust rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Disyembre batay sa ginawang non-commissioned top government official survey ng Tangere. Tumaas ng 0.60% ang satisfaction rating. Si Marcos, tumaas ang satisfaction rating. Naniniwala ba kayo doon? Okay, sige, tuloy. Ni Pangulong Marcos, habang tumaas naman ng 1.50% ang kanyang trust rating. Bumaba naman ng trust rating ni Marcos, tumaas din. Naniniwala ba kayo doon? Dito, dyan pa lang, medyo duda na ako. Ito, ituloy natin. 2% ang satisfaction and trust rating ni Vice President Sara Duterte. Samantala, tumaas din ang satisfaction and trust rating ni House. Ulit. Dito bumaba ng bahagya si BP Sara. Tumaas ang trust rating niya, pero yung kanyang din ang satisfaction and trust rating ni House Speaker Martin Romualdez habang nananatili pa rin bilang highest rated top. Tumaas ang satisfaction rating ni Speaker Romualdez. Satisfied ang tao kay Romualdez? Naniniwala kayo doon? Sige, lagay nyo sa comment section. Naniniwala. Dito medyo duda na ako rito Yung kay Marcos, hindi nga ako maniwala nung kay Marcos Pero yung kay BP Sara, bumaba. Sabi ko, may something ito, may something. Tapos tumaas yan kay Romualdez. So si Marcos at si Romualdez tumaas, si BP Sara bumaba. Wow, intindi sige, tuloy. Government official ng bansa, si Senate President Francis Cheese Escudero. Mahigit 60% ang nagsabing tiwala sila sa Senate President. Senate President tumaas. So si Marcos, si Speaker, si Senate President na si Cheese Escudero tumaas except kay BP Sara. Wow! Naniniwala pa kayo? Kung hindi ako nagkakamali, tanghiri to. Tanghiri ba o tangere? Tangi. Parang tangirin Tangirin. Ginawa ang survey noong December 16 hanggang December 19 sa 2,000 respondents sa December 16 hanggang December 19. Isipin nyo yun. Kailan lang yun? Nagkakalat ng matindi na dyan si Martin Pati naman din si Marcos nagkakalat. Di ba? Puro nga palpak ang investigasyon ng Quadcom. Ano ba talaga ito? Lokohan? Nako, ewan ko.
O, tuloy. Ni Vice President Sara Duterte. Samantala, tumaas din ang satisfaction and trust rating ni House Speaker Martin Romualdez habang nananatili pa rin bilang highest-rated top government official ng bansa si Senate President Francis Chis Escudero. Mahigit 60% ang nagsabing tiwala sila sa Senate President. Ginawa ang survey noong December 16 hanggang December 19 sa 2,000 respondents sa pamamagitan ng mobile-based respondent application. Tumaas pa ang satisfaction and trust rating ni Pangulong. Wait lang Ferdinand R. Marcos Ay, Jr. ifo-forward ko lang para makita nyo mabuti kung paano lokohan ito. Ang bilis nyo kasi, para niloloko nyo yung tao eh. Oh, tingnan nyo ito. Ha? Tingnan ninyo. Trust rating ni Marcos 60. Si BP Sara 53. Mas naniniwala pa taong bayan kaysa kay BP Sara? Mas marami pa naniniwala kay Marcos? Duda na ako dyan. Tapos, si Romualdez, mas mataas din kay BP Sara. Ayan, lokohan na yan. Lokohan na yan. Tapos, pagdating sa distrust, ang pinakamataas sa distrust, yung hindi pinagkakatiwalaan ng taong bayan, si BP Sara. Mas may distrust sila kay BP Sara, mas hindi sila tiwala kay Sara kaysa kay Martin. Wag na natin pansinin tong si Chief Justice tsaka si Escudero. Kasi yan, ginawa lang yan palamuti. Kunwari, itataas yan para hindi halata. Kasi isipin mo, kung bumaba si Escudero, bumaba si Chief Justice, tapos si Marcos at saka si Martin, tumaas. Si BP Sara, bumaba. Halata masyado, di ba? Tingnan nyo yung ginawa nila sa pera. Ang gusto lang, ang motibo lang nila dyan sa pera na yan, tanggalin yung picture ni Ninoy at saka ni Cory. Ayaw lang talaga nila na merong Aquino dyan sa pera. Pero ang ginawa nila, tinanggal lahat yung pera para hindi halata. Gaya ng ginawa nito si Marcos na impeachment. Sabi niya, ayaw ko nung impeachment, After 2 days, 3 days, meron nag-file ng impeachment, tapos sunod-sunod, naging 3 pa ang final na impeachment against BP Sara. Diba? Ganyan po sila kapeke. Kunwari, para hindi halata. So, wag na natin pansinin, etong si Chief Justice at saka to si Francis Escudero. Kaya mo, artista asawa niyan eh. Ganun talaga, tataas yan kahit walang silbi o walang ginagawa. But palamuti lang yan dyan. Hindi nila hawak yan. Para lang hindi mahalata itong magpinsan. Naisipin mo, lahat naka-green. Ibig sabihin, lahat tumaas. Except si BP Sara. Wow! Wow! Ay, ano to, lokohan na ito. Tara na INC, mag-rally na tayo. Niloloko na tayo na itong mga ito. Pati survey, hawak nila. Pambihira, Siguro, pwede pa nating mapatawad na iniisip ng taong bayan yung tungkol sa confidential funds, kung totoo or hindi. Pwede doon pa eh. Diba man? Baka maniwala pa tayo kahit malabo. Pero itong mas may tiwala sila kay Marcos at saka kay Martin. Pambihira naman. Kahit tanungin nyo yung mga tatalinong abogado na hindi panatiko ng mga Marcos nang hindi bayad. Tanungin nyo mga pulis, mga AFP. Tanungin nyo kahit yung mga kasamahan nilang politiko na nakagitna. Hindi yung nasa bakuran nila. Hindi yung may kasunduan. Yung nasa gitna, kahit politiko, tanungin nyo. Maraming politiko, especially sa local government, galit na dito sa dalawang ito. Tapos ngayon, mas mataas pa. Pambira, ayoko na maniwala sa survey. Halatang halata ito. Itong survey company na ito, hindi ko alam kung ito nga Pero pagkakadinig ko, tangiring tangiring. Ewan ko tangiring ba? Ulitin natin. Action and trust rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Disyembre batay sa ginawang non-commissioned
top government official survey ng Tangere. Nako, ewan ko, tangere nga, tangere na talaga. Ewan ko, ay pagka ganyan na mga ano, ayoko na talaga. Ha? Oh, pambira. Martin? Tanungin ko kayo. Kayo ba naniniwala na mas pinagkakatiwalaan to si Martin kaysa kay BP Sara? Mas pinagkakatiwalaan yung magpinsan? Lokohan naman ata yung survey na yan. Diba? Masyado namang halata. Kahit isinama nyo si Chis dyan, tsaka si Chief Justice. Masyadong halata. Halata yan. Naku. Sige nga, pakilagay nyo dyan sa comment section kung naniniwala kayo dito sa survey na ito. Ay, naku, ewan ko sa inyo. Oo. Anyway, magkita-kita po tayo sa rally ng INC. Doon po tayo. Sa tamang panahon, breaking news pa lang po yan. So, tingnan natin yung development. Kung matutuloy, hindi matutuloy, kung ito ba ay totoo or hindi. But, nakapost na po ito sa Facebook eh. So, antay-antay lang tayo ng complete details. At tayo magkita-kita doon. Maraming salamat. Huwag po kakalimutan doon sa mga hindi ko pa po subscribers, subscribe po kayo. Okay? And like po natin itong video na ito. Enjoy lang po. Mag-iingat po at medyo matraffic at sa mga babiyahe, huwag po kakalimutan na magbaon ng pasensya. Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyong lahat. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal. God bless everyone. Coach Oli po.